Kabanata 756. Nang akmang hahawakan ng kamay ni Caspian ang leeg ni Leticia, isang invisible sword energy ang biglang bumugso, na agad na naputol ang braso nito. Arg! Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Caspian. Inihagis niya si Leticia gamit ang kabilang kamay niya bago bumagsak sa puno. Malakas siyang bumagsak sa lupa at pinagpawisan ng malamig dahil sa sakit. Ang kanyang kalagayan ay higit na miserable. Matapos mawala ang kanyang mga binti, ang kanyang pagkalalaki, at ang kanyang kamay dati, siya ay naging ganap na Pyle, na wala na ang isa pang braso at kamay. Ang mga mata ni Caspian ay puno ng makamandag na puot habang nakakulong sila kay Sebastian. Parang gusto niyang paghiwalayin si Sebastian sa pagngit-ngit ng kanyang mga ngipin. Kinasusuklaman kita. Dapat pinatay na kita noon sa lambak, sabi ni Caspian. Oo, iyon ang pinakamagandang pagkakataon mo para patayin ako. Pero masyado kang duwag at tumakas ka sa pinakamahalagang sandali. Nakakatawa talaga, tumawa si Sebastian. Mr. Wilder, huwag ka nang mag-aksaya ng laway sa kanya. Tatapusin ko na siya ngayon, sabi ni Leticia sabay taas ng punyal para muling umatake. Hinawakan ni Sebastian ang braso niya, napatigil siya. Siya pa rin ang tatay mo. Hindi mo kailangang gawin to. Marami pa ang gustong maghayganti sa kanya. Sa halip, ibabalik natin siya, mungkahi ni Sebastian. Pinakalma ni Leticia ang kanyang pagpatay na layunin. Pagkatapos, binuhat siya ni Sebastian sa isang braso at kinaladkad si Caspian kasama ang isa habang pabalik sila sa kabiserang lungsod. Nang makita ng mga tao ang kahabag-habag na kalagayan ni Caspian, lahat sila ay namangha, na sinundan ng pagbuhos ng mga tagay. Marami ang napaiyak sa tuwa. Mula noong matagumpay na paghihimagsik ni Caspian, ang lahat ay nabuhay sa takot at palaging nasa gilid. Marami ang nawalan ng mga mahal sa buhay o nagdusa sa ilalim ng paniniil ni Caspian at ng kanyang mga tagasunod. Ngayong ang demonyong ito ay sa wakas ay nakaharap na sa kanyang pagdating, ang mga tao ay sumabog sa pagdiriwang. Pinigilan ni Sebastian ang kapangyarihan ni Caspian at inihagis siya sa plaza, ipinahayag sa karamihan na sino mang may sama ng loob sa kanya ay maaaring kumuha ng isang piraso ng kanyang laman. Gayunpaman, nananatili pa rin ang dating impluwensya ni Caspian. Kahit na isang baldado, mukha siyang halimaw, kaya noong una, walang nang-ahas na kumilos. Hanggang sa humakbang paarap si Tiara at pinutol ang isang tenga ni Caspian ay nakaramdam ng lakas ng loob ang iba. Nang makitang ligtas na ito, maraming tao ang nagtipon ng kanilang lakas ng loob at sumugod upang putulin ang mga piraso ng kanyang laman. Dahil ang katawan ni Caspian ay hindi kapani-pani walang malakas at ang mga ordinaryong dagger ay hindi maaaring tumagos sa kanyang laman, si Sebastian ay espesyal na nagbigay sa kanila ng isang supreme artifact dagger, na napakatalam. Bukod dito, ang mga sapat na matapang na pumutol kay Caspian ay halos mga mandirigma, kaya sa pinakamataas na artifact dagger, hindi ito isang hamon. Hindi nagtagal ay napuno ang parisukat ng nakakaantig na mga hiyawan ni Caspian, na napakasakit ng dugo na nagdulot ng panginginig sa gulugad. Gayunpaman, walang nagpakita sa kanya ng anumang awa o awa. Ang galit sa kanya ay napakalaki. Dahil kalahati na lang ng katawan niya ang natitira, walang sapat na laman para maglibot, kahit isang maliit na piraso lang ang kinuha ng bawat tao. Inaasahan na ni Sebastian ang isyong ito, kaya siya mismo ang pumunta sa palasyo upang dakpin si Luis at ang ilang iba pang matataas na opisyal na nakagawa ng maraming kalupitan, na dinala rin sila sa plaza. Sa tulong ni Sebastian, mabilis na nakontrol ni Leticia ang Imperial Chaplain Manor. Kinuha rin ni Tiara ang pamumuno ng palasyo mula sa tulong ni Sebastian, naging unang reyna ng Starfire Empire. Sa kabila ng kanyang murang edad, si Tiara ay determinado at desidido. Sa pag-akyat sa trono, agad niyang sinimulan na linisin ang mga sumuporta sa mga maling gawain ni Caspian, na walang sino mang nakaligtas. Kahit na may ilang marangal na pamilya na lumaban, ang interbensyon ni Sebastian ay natiyak na ang mga lumalaban na pamilya ay nalipol. Noon lamang ganap na nasecure ni Tiara ang kanyang hawak sa Starfire Empire.
Sa puntong ito, nararapat siyang tawaging Reyna. Noong una, may hinanakit si Tiara kay Sebastian, ngunit ngayon ay nakaramdam siya ng matinding pasasalamat sa kanya. Kabanata 757. Kung hindi dahil kay Sebastian, hinding-hindi makakapaghiganti si Tiara. Ang kanyang mga kapatid na babae ay patuloy na nagdurusa sa pahirap ni Caspian araw at gabi hanggang sa kanilang kamatayan. Matapos makuha ni Tiara ang kontrol sa buong Starfire Empire, ipinatupad niya ang isang serye ng mga reforma sa ilalim ng patnubay ni Sebastian, simula sa pag-aalis ng mga fiefdom ng Maharlika at ang karapatan ng unang gabi. Bagamat ang mga pagbabagong ito ay nahaharap sa malaking pagsalungat mula sa maraming Maharlika, ang presensya ni Sebastian sa kabisera bilang isang maladyos na figure ay nangangahulugan na ang anumang kawalang kasiyahan ay nanatiling walang kapangyarihan. Sa wakas ay nakatagpo ng katatagan ang Starfire Empire, ngunit ang kamakailang panloob na alitan ay lubhang nagpapahina nito. Ang Western Twilight Empire ay nagsimulang gumawa ng mga agresibong hakbang, na humantong sa dalawang malalaking salungatan sa pagitan ng dalawang imperyo. Ang Starfire Empire ay makabuluhang hangina. Nakipaglaban sila sa Twilight Empire at nagdusa ng matinding pagkatalo. Pagkatapos, ipinatawag ni Tiara si Sebastian at nag-host ng isang piging sa kanyang palasyo upang aliwin siya. Mr. Wilder, gusto kong mag-toast para sa'yo, sabi ni Tiara sabay taas ng baso. Pinigilan niyang tukuyin ang sarili bilang reyna sa harap ni Sebastian, dahil mukhang katawa-tawa ito. Kung gugustuhin ni Sebastian, madali niya itong palitan, dahil ang lakas at reputasyon nito ay higit pa sa kanya. Pagkatapos niyang uminom, nagtanong si Sebastian, hindi mo naman ako pinapunta dito para lang uminom, di ba? Ibinaba ni Tiara ang baso niya, puno ng pag-aalala ang mukha. Ang Starfire Empire at ang Twilight Empire ay palaging pantay-pantay sa lakas, ngunit pagkatapos ng paghihimagsik ni Caspian at pagkamatay ng aming 4 na warlord, kami ay naiwan na walang mahusay na mga pinuno. Samantala, ang Twilight Empire ay may bagong commander na lubhang mabigat. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal. Bago tayo makakaharap ng pagkatalo at pagkawasak. Hindi mo naman iminumungkahi na pumunta ako sa digmaan para sa iyo, di ba? Tanong ni Sebastian. Hindi ko hinihiling na pamunuan mo ang mga kawal sa labanan. Gusto ko lang napatayin mo ang bagong commander ng Twilight Empire, sagot ni Tiara. Saglit na nag-isip si Sebastian at saka sinabing, sige. Matutulungan kita dyan, pero may kondisyon ako. Sa sobrang tuwa, mabilis na tumugon si Tiara, sabihin mo ang iyong kondisyon, at papayag ako, anuman ang mangyari. Kahit na gusto mong maging bagong hari, malugod kong ibibigay ang trono sa iyo. Hanapin mo ang asawa ko sa lalong madaling panahon, sabi ni Sebastian. Nang naresolba ang mga usapin dito, nakuha na niya ang 3 yugto ng kanyang cultivation technique at umakyat sa demigod realm, tulad ng inaasahan niya. Kaya ngayon, sabik na siyang bumalik. Halos 2 buwan na siya rito, at tiyak na nag-aalala sina Lilian at Lana. Ang pagiging hari ay maaaring pangarap ng marami, ngunit wala siyang interes dito. Ang gusto lang niya ay mahanap agad si Fresia at makasama siya sa pag-uwi. Sabi ni Tiara, nag-utos ako na hanapin siya sa buong bansa, pero wala pa kaming nakitang kahit anong bakas. May ilang mga teorya ako sa isip ko. Kung hindi siya kusang nagtago, may nangyaring masama sa kanya, o ang huling posibilidad ay wala na siya sa hangganan ng Starfire Empire. Natagpuan ni Sebastian na makatwiran ang kanyang pagsusuri, na nakahilig sa huling posibilidad. Ang Fresia ay hindi magtatago magpakailanman. Sa ngayon, dapat ay magagamit na niya ng buo ang kanyang mga kakayahan. Mas maliit ang posibilidad na masaktan, dahil si Fresia ay isang kakilakilabot na figure sa gilid ng demigod realm. Sa buong Starfire Empire, maliban sa kanya at kay Caspian, walang sino man ang maaaring magdulot ng pananakot sa kanya. Isinasaalang-alang na siya ay mula sa kanluran, malaki ang posibilidad na siya ay pumunta sa Twilight Empire. Patuloy ni Tiara, huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng mga taong makalusot sa Twilight Empire para hanapin siya.
Sa sandaling may balita, ipapaalam ko kaagad sa iyo. Tumanggaw si Sebastian at saka sinabi, may isa pa akong kondisyon. Kailangan ko ng malaking halaga ng cultivation resources, lalo na ang mga dekalidad na medicinal herbs. Walang problema. Kapag tapos na ang gawain mo, dadalhin kita sa National Treasury. Pwede mong kunin ang anumang kailangan mo doon, walang pag-aalinlang ang pagsang-ayon ni Tiara. Ang pinakamahalagang bagay sa kamay ay ang pagharap sa banta mula sa Twilight Empire. Tulad ng para sa mga halamang gamot, maaari silang palaging tipunin muli. Sige. Pupunta ako sa battlefield bukas at aalagaan ang bagong commander ng Twilight Empire. Gabi na. Magpahinga ka na. Aalis na ako ngayon. Habang tatalikod na sana si Sebastian at aalis, tumayo si Tiara at tinawag siya, Mr. Wilder, dito ka na magpalipas ng gabi. Kabanata 758. Tumigil sandali si Sebastian, nagulat sa mungkahi ni Tiara na mag-overnight na siya. Kung tutuusin, minsan ay kinasusuklaman niya ito. Pagharap niya sa kanya, sinabi niya. Nangako na ako na tutulungan kitang alisin ang kalaban na commander, at hindi ko nababalikan ang salita ko. Hindi mo na kailangang subukang makuha ako sa ganito. Hindi. Totoong ayaw kita noon, pero ngayon lang ako nakaramdam ng pasasalamat. Hindi ko nga alam kung paano kita susuklian. Hayaan mo akong pagsilbihan ka ng maayos, minsan lang, sagot ni Tiara habang sinisimulan niyang maglaban ng damit. Ibinunyag ang kanyang nakamamanghang kagandahan kay Sebastian. Ang pagpapasya ni Sebastian sa mga sitwasyong tulad nito ay hindi masyadong malakas. Bukod pa riyan, ang perpektong figure at kapansin-pansing hitsura ni Tiara lalo na ang kanyang walang kapintasan, mahubog na dibdib ay sadyang hindi mapaglabanan. Halos agad na nag-alab ang init sa loob niya, nag-aapoy ng mabangis at hindi mapigilan. Namula si Tiara sa hiya, puno ng mapang-akit na pang-akit ang mga mata nito na lalong nagpadagdag sa kanyang alindog. Sa pagharap sa ganoong eksena, hindi na napigilan ni Sebastian. Kung tutuusin, hindi niya ito unang beses. Binuhat siya nito sa kanyang mga bisig at inihagis sa kama. Agad siyang sumunod, at naglunsad sila sa isang madamdaming engkwentro. Samantala, sa command tent ng hukbo ng Twilight Empire, isang babaeng nakasuot ng baluti ang nakaupo sa likod ng isang kahoy na desk. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang pilak na maskara, na itinatago ang kanyang mga tampok. Ngunit ang kanyang mahaba at gininto ang buhok ay tumindig, maayos na umaagos sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at malinaw, at ang kanyang mga kamay ay payat, na may macelan, alabastro na mga daliri na tila mas angkop para sa isang maharlika kaysa sa isang general. Sa kabila nito, siya ang bagong hinirang na commander ng Twilight Empire, na kilala bilang War Angel. Lahat ng nakakita sa kanya ay nabighani sa kanyang kagandahan, ngunit hindi lang siya isang magandang mukha. Ang kanyang karunungan ay walang kapares, ang kanyang mga desisyon ay matapang at mapagpasyahan, at ang kanyang paglilinang ay hindi maarak na advanced. Mula nang magutos, personal niyang pinamunuan ang dalawang pangunahing labanan, na parehong nagtapos sa mga tiyak na tagumpay. Ang mga sundalo ay kumbinsido na siya ay isang anghel na ipinadala mula sa langit upang gabayan sila, sa paniniwalang sa ilalim ng kanyang pamumuno, sila ay mananakop sa Starfire Empire at pag-isahin ang mundo. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang ilang general na nag-uulat ng mga pinakabagong update ng militar sa kanya. MS Angel, marami sa ating mga tao ang ipinadala ko sa Starfire Empire. Makukumpirma na natin na patay na si Caspian, at sinasabi ng lahat na nakarating na siya sa Demigod Realm bago siya matalo. Ang nakatalo sa kanya ay isang lalaking tinatawag na Sebastian Wilder, at siya rin daw ay nasa Demigod Realm, ulat ng general. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni War Angel. Idinagdag ng isa sa mga general sa malapit, War Angel, naniniwala ako na ito ay isa lamang alingaungaw na sadyang ipinakalat ng Starfire Empire. Alam na tayo ay nasa Dark Age at imposibleng maabot ang Demigod Realm.
Lumingon si War Angel sa nag-uulat na general at nagtanong, nakuha mo ba ang larawan ni Sebastian Wilder? Oo. Dadalhin ko agad dito. Si General Nelson Box ay lumabas ng tent at hindi nagtagal ay bumalik na dala ang larawan. Habang tinitingnan ni War Angel ang imahe ni Sebastian, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasang pumatay. Tila bumaba ng husto ang temperatura sa tent dahil sa malamig na aura na kanyang pinalabas. Biglang nakaramdam ng takot ang mga general na naruroon. Ang War Angel ay karaniwang binubuo at hindi natitinag, kahit nasa harap ng mga hukbo. Gayunpaman, ibinunyag niya ngayon ang gayong matinding hangarin sa pagpatay sa unang pagkakataon. MS Angel, may personal ka bang sama ng loob sa lalaking ito? Tanong ng isa sa mga general. Hindi, sagot ni War Angel at agad na pinigilan ang kanyang mamamatay tao na aura, na muling nanambalik ang kanyang karaniwang kalmado at hindi mapakali na kilos. Ang lalaking ito ay kabilang sa Starfire Empire at tiyak na magiging hadlang sa ating pagsalakay. Kailangan nating gumawa ng paraan para mawala siya. MS Angel, may mga chismis na si Sebastian ay isang demigod na kayang lumipad at gumalaw na parang hangin. Baka hindi madali ang pakikitungo sa kanya. Sumagot ang War Angel, ang mga chismis ay hindi dapat lubos na pagkatiwalaan. Sa Dark Age, kung saan ang espiritual na enerhiya ay halos maubos, ang pag-abot sa demigod realm ay halos imposible, kahit na, hypothetically, siya ay isang demigod, ano ngayon? Laging limitado ang kapangyarihan ng isang tao. Mayroon tayong hukbo ng 1,000,000 malalakas na kawal. Sa oras na nasa battle formation na tayo, hindi na siya makakatakas ng buhay. Mismo, MS Angel. Hindi banta sa atin si Sebastian, sumang-ayon ang mga general. Kabanata 759. Sa sandaling iyon, tahimik na lumitaw ang isang figure sa likod ng grupo, kasing bilis ng hangin at kasing aylap ng multo. Ang mga general ay abalang-abala sa kanilang pag-uusap at walang naramdamang mali. Gayunpaman, agad na nanlaki ang mga mata ni War Angel, na puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Napansin ng mga general ang kakaibang tingin sa mga mata ni War Angel at lumingon sila para makita kung ano ang nakatawag ng pansin sa kanya. Napatalon sila sa nakita nila. May nakatayo sa likuran nila. Sa ganoong kalapit, kung nagpa siya ang taong ito na maglunsad ng palihim na pag-atake, wala na silang oras para mag-react. Sebastian. Ikaw si Sebastian Wilder. Bulalas ng isa sa mga general, na pawis nang makilala ang lalaki mula sa larawan. Ano? Siya si Sebastian Wilder. Ang ibang mga general ay parehas na natigilan. Kanina lang nila pinag-uusapan ang taong ito. Hindi nila inaasahan na lalabas siya sa harapan nila. Paano ka nakapasok dito? Hiling ng isang general sa malupit na tono. Isang nakakaakit ng ngiti ang isinalubong ni Sebastian. Naglakad ako papasok, syempre. Sana hindi ko na inistorbo ang usapan nyo. Ang lakas ng loob mo, nag-iisang pumasok sa tent ng commander natin. Mabilis na inilabas ng mga general ang kanilang mga sandata at pinalibutan si Sebastian. Ang bawat isa sa kanila ay isang tugatog na banal na grandmaster, na ipinagmamalaki ang malaking kapangyarihan. Ngunit si Sebastian ay nanatiling hindi nabigla. Ang kanyang atensyon ay nakalock sa War Angel. Parang pamilyar siya sa kanya, lalo na kung paanong puno ng hinanakit ang mga mata nito. Mabilis niyang isinaaktibo ang kanyang espiritual na pandama, at habang binalot siya nito, ang maskara ay naging walang kabuluhan. Nakita niya ang walang kapintasan, maputlang mukha na nakatago sa ilalim nito. Fresia. Laking gulat ni Sebastian. Hindi niya inaasahan na ang bagong commander ng Twilight Empire ay si Fresia. Hinampas ni Fresia ang kanyang kamay sa mesa at pinandilatan ng galit si Sebastian. Sumigaw siya, ikaw hayop ka. Pagpipire-piresuhin kita at ikakalat ang iyong labi. So, nabawi mo na ang alaala mo, ha? Tanong ni Sebastian na medyo nakaramdam ng pagkadismaya. Alam niyang darating ang araw na ito, ngunit hindi ganoon kabilis at hindi inaasahan.
Sama-samang umatake. Patayin siya. Utos ni Fresia nang hindi na nag-aksaya pa ng mga salita. Siya ang unang umatake, naglunsad ng pag-atake ng palad kay Sebastian. Ang welga ay kakilakilabot na malakas, ang enerhiya nito ay nagbabanta na maalis ang lahat ng bagay sa landas nito, na nagiging sanhi ng panginginig ng nakapalibot na espasyo. Bago dumating sa mundong ito, si Fresia ay isa ng pinakamataas na Divine Grandmaster. Pagkatapos ng kanyang dalawahang paglilinang kasama si Sebastian, nakakuha siya ng higit pang mga benepisyo, na ang isang paa ay nasa demigod realm na. Sa sandaling ito, higit na nalampasan ng kanyang lakas ang kay Caspian sa kanyang tuktok, at ang lakas ng hampas ng kanyang palad ay katumbas ng pinagsamang pag-atake ng 6 o 7 matataas na Divine Grandmaster. Sabay-sabay na sumalakay din ang 4 na general, tinutulak at nilalaslos si Sebastian gamit ang kanilang mga espada at talam. Ang kanilang pinagsamang pag-atake ay napakalakas kaya't kahit si Caspian, pagkatapos niyang tumuntong sa demigod realm, ay napilitang umatras sa harap ng gayong pagsalakay. Kabanata 760. Hindi umiwas si Sebastian. Ibinuka niya ang kanyang mga braso ng malapad, nagpakawala ng nakakatakot na pagsabog ng enerhiya. Sa isang nakakabinging putok, ang napakalaking puwersa na tumama sa kanya ay agad na naitaboy. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Fresia. Wala siyang oras para makaiwas at pinalipad siya sa pagsabog. Sabay-sabay, ang mga espada ng 4 na general ay nakipag-ugnayan sa kanyang ngunit agad na napalihis ng napakalaking enerhiya, na nagdulot sa kanila ng pagkalat ng paatras. Ang command tent ay nasira sa isang iglap, naging alikabok na parang gawa sa papel. Lahat ng tao sa ilalim ng isang demigod ay mga langgam lamang. Iyon ay kung tama ang hula ni Sebastian. Siya ay nagtataglay ng pambihirang kakayahang lumaban ng higit sa kanyang antas, na ginawa kahit na ang mga kaparehong ranggo ay nagpupumilit na makatiis ng isang welga mula sa kanya. Para sa mga below demigod status, kahit ang mga nasa bingit ng pagpasok sa kaharian na iyon ay walang iba kundi mga insekto sa kanyang paningin. Ang mga nakapaligid na sundalo ay walang kaalam-alam sa mga nangyari. Gayunpaman, ang kanilang mga mata ay napuno ng pagkabigla at kawalang paniwala nang makita nila si Fresia at lahat ng 4 na general ng digmaan na nakahandusay sa lupa, umuubo ng dugo. Parehong natigilan si Fresia at ang mga general. Halos hindi nila maisip kung paanong ang kapangyarihan ng isang tao ay napakapangit. Tao ba ang lalaking ito? Sandaling sinulyapan ni Sebastian ang 4 na general ng digmaan. Sa mabilis na pagtapak ng kanyang kanang paa, isang di nakikitang alon ng enerhiya ang bumalot sa lupa at sa katawan ng mga general. Ilang sandali silang nagkumbulsyon, pagkatapos ay bumubula ang bawat isa sa kanila ng isang subo ng dugo at nahulog ng hindi gumagalaw habang ang kanilang mga puwersa sa buhay ay napatay. Napatulala ang mga kawal sa paligid. Ang 4 na general ng digmaan, na halos hindi magagapi sa kanilang mga mata, ay walang kahirap-hirap na naalis sa loob lamang ng ilang segundo. Kung hindi dahil sa mismong pagsaksi nito, walang maniniwala. Hindi pinapansin ang mga ordinaryong sundalo, tumalikod si Sebastian at naglakad patungo sa Fresia. Nagpumiglas siya sa pagtayo, at ang maskarang suot niya ay nabasag sa epekto, na nagpapakita ng kanyang napakagandang mukha. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, tinitigan niya ng diretso si Sebastian habang nagliliyab ang mga mata sa matinding galit. Totoo ang mga tsismis. Nakapasok ka talaga sa demigod realm, sabi ni Fresia, may halong pait ang boses. Puno ng halo-halong emosyon ang titig ni Sebastian habang nakatingin sa kanya. Kailan mo nabawi ang iyong alaala? Kinagat ni Fresia ang kanyang mga ngipin at sumagot, hindi na mahalaga iyon. Sinira mo ang aking kainosentehan. Wala akong ibang hinihiling kundi ang makita kang durog-durog. Walang magawa si Sebastian. Pareho tayong nawalan ng alaala noon at nagkataon lang na naging mag-asawa. Tadhana ang lahat ng ito. Sumama ka sa akin, at pananagutan kita. Mangarap ka. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Kahit lumuhad ka sa harapan ko, hinding-hindi kita mapapatawad,
Patayin mo ako o aalis ka. Sumigaw si Fresia sa mga nakapikit na ngipin. Ayaw mo bang bumalik? Tanong ni Sebastian. Isang kurap ng liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Fresia, ngunit mabilis itong napalitan ng galit. Ako na ngayon ang commander ng Twilight Empire, pangalawa lang sa hari mismo. At saka, inayos na ng hari na pakasalan ako ng Crown Prince. Sa lalong madaling panahon, ako ay magiging koronang prinsesa. At kapag ang prinsipe ay umakyat sa trono, ako ay magiging reyna, bakit ko gugustuhing bumalik? Ano? Magpapakasal ka sa iba? Natigilan si Sebastian. Bakit mahalaga sa'yo kung ikakasal ako? Malamig na napangiti si Fresia. Kabanata 761. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Sebastian habang malamig niyang sinabi, Fresia, iminumungkahi kong itigil mo na ang paglalaro ng apoy. Ikaw ang asawa ko. Kapag kinaliwa mo ako, huwag mo akong sisihin sa pagiging marahas ko. Galit na galit din si Fresia habang sumasagot siya ng may nagngingit-ngit na mga ngipin, gusto kitang punatin. Kung hindi lang ako nawala sa alaala ko, hinding-hindi na kita pinakasalan, kaya hindi yon counted. Huminga ng malalim si Sebastian, sinusubukang pakalmayan ang sarili, at sinabing, kung wala sa ating dalawa ang nawala sa ating mga alaala, hindi rin kita pakakasalan. Ngunit sa kasamaang palad, ang buhay ay hindi gumagana sa what-ifs. Nananatili pa rin ang katotohanan na asawa kita, at hindi na natin mababago yon. Ang mga kawal sa paligid ay natigilan lahat. Una, nabigla sila sa kagandahan ni Fresia. Siya ay talagang nakamamanghang. Ang kanyang figure ay kaaya-aya, at ang kanyang buhok ay umaagos na parang talon. Ang kanyang mga kilay ay maislan, ang kanyang mga labi ay matingkad na pula, at ang kanyang mga ngipin ay parang perlas na puti, habang ang kanyang balat ay walang kapintasan at makinis na parang cream. Mukha siyang mas malambot kaysa maisip ng sinuman. Siya ay mas maganda kaysa sa mga chismis na inilarawan. Pero ang mas ikinagulat nila ay ang pag-uusap ng dalawa. Ang banal na figure na kanilang iginagalang, ang kanilang war angel, ay talagang asawa ng lalaking ito. Ito ay halos hindi makapaniwala. Gusto ko ng divorce. Galit na sigaw ni Fresia. Isang mapanoksong ngiti ang isinagot ni Sebastian, kung kanina ka pa humingi ng hiwalayan, pumayag na ako ng walang problema. Pero ngayon, asawa pa rin kita at nagpaplano ng magpakasal sa ibang lalaki. Isa iyong pagtataksil. Anong karapatan mong humingi ng divorce? Ako lang ang may karapatang hiwalayan ka. Ano? Ang lakas ng loob mong isipin na karapat-dapat ka para hiwalayan ako. Nanlaki ang mga mata ni Fresia sa galit, at pakiramdam niya ay sisabog na ang dibdib niya. Siya ang Divine Maiden ng Everlight at ang pinakamataas na commander ng hukbo ng Twilight Empire. Siya ay naglalaman ng kagandahan, talento, at karunungan. Siya rin ang buhay na sagisag ng isang anghel, na may hindi mabilang na mga lalaki na gustong pakasalan siya. Para kay Sebastian na ay dismiss siya ay ang pinakamalaking insulto. Nagdilim ang mukha ni Sebastian habang sinabing, ang babaeng tulad mo na hindi tumupad sa kanyang marital vows ay hindi karapat-dapat na maging asawa ko. Dahil gusto mong maging crown princess ng husto, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Ipapadala ko sa iyo ang liham ng diborsyo sa lalong madaling panahon. At sa pagbabalik ko, sisiguraduhin kong ipaalam sa Everlight ang tungkol sa desisyon mong maging crown princess. Pusta ko maganda ang magiging reaksyon nila. Ano? Nakahanap ka na ba talaga ng paraan para makabalik? Agad na lumiwanag ang mga mata ni Fresia, puno ng pag-asa. Bagamat siya ay umuunlad sa kanyang kasalukuyang posisyon, gusto pa rin niyang bumalik dahil doon lamang niya mahahanap ang landas patungo sa Perpetual Empire at matuklasan ang mga lihim ng immortalidad. Oo naman. Balak ko talagang hanapin ka at isama ka pabalik, pero mukhang hindi na kailangan yun ngayon, sagot ni Sebastian. Kasabay nito, lumundag siya sa himpapawid, tumataas ng mahigit 60 talampakan ang taas, pagkatapos ay lumipad sa malayo. Saglit na nag-alinlangan si Fresia ngunit pagkatapos ay nagpa siya.
Gusto niyang bumalik. Agad siyang tumawag, teka. Gayunpaman, ang bilis ni Sebastian ay napakabilis. Ang maikling sandali ng pag-aalinlangan ay naging dahilan ng kanyang pagkamis sa kanya. Sa isang kisap mata, si Sebastian ay nawala sa abot tanaw. Yung hayop na yon. Galit na nagmura si Fresia. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tropa na umatras at bumalik sa kabisera. Sa pagkamatay ng 4 na general ng digmaan at mababa ang moral, kasama ang presensya ni Sebastian, na ngayon ay isang demigod, ang pagsakop sa Starfire Empire ay hindi na magagawa. Nang bumalik si Sebastian sa kabisera ng Starfire Empire, dumiretso siya sa palasyo. Mr. Wilder, kamusta? Napatay mo ba ang commander nila? Sabik na tanong ni Tiara pagkakita kay Sebastian. Kabanata 762. Pinunasan ni Sebastian ang kanyang ilong na medyo nahihiya. Pasensya na. Hindi ko nagawang patayin ang commander nila. Ano? Paanong nangyari yon? Hindi makapaniwala si Tiara. Sa iyong lakas, ang pagpatay sa sinuman ay dapat na isang simpleng gawain. Hindi mo ba nahanap ang kanilang commander? Umiling si Sebastian. Nakilala ko nga ang commander nila, pero hindi ko magawang patayin siya. Bakit? Puno ng pagkalito ang mga mata ni Tiara. Siya ay sumang-ayon sa lahat ng mga tuntunin ni Sebastian, at kahit na ginawa ang kanyang paraan upang pasayahin siya sa nakaraang gabi. Hindi niya maintindihan kung bakit magdadalawang isip si Sebastian kapag nahanap na niya ang commander ng kaaway. Ang commander nila ay ang nawawala kong asawa, paliwanag ni Sebastian. Ano? Natigilan si Tiara, at nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Alam niyang walang kapantay ang kapangyarihan ni Sebastian, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon din kagaling ang kanyang asawa. Malakas pa nga siya para maging commander ng mga puwersa ng Twilight Empire. Parang totoo ang lumang kasabihan on how like attracts like. Kung asawa mo siya, bakit hindi mo siya ibalik? Naguguluhan pa ring tanong ni Tiara. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Sebastian at maikling ikinwento ang masalimuot na kasaysayan sa pagitan nila ni Fresia. Kaya pala, tumanggo si Tiara bilang pag-unawa, pagkatapos ay nagtanong, kung ang iyong asawa ay mamumuno sa isang pag-atake laban sa Starfire Empire, kanino ka papanig? Hindi ko isasama ang sarili ko sa hidwaan ng dalawang bansa. Pero hindi mo kailangang mag-alala masyado. Pinatay ko ang 4 war generals ng Twilight Empire, kaya malamang na hindi na nila muling aatake ang Starfire Empire anumang oras sa lalong madaling panahon, sabi ni Sebastian. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Tiara. Sa pagkawala ng Twilight Empire sa kanilang 4 na nangungunang general, talagang magiging mas mahirap ang pag-atake sa Starfire Empire. Kahit na hindi pa pinatay ni Sebastian ang kanilang commander, binigyan pa rin siya ni Tiara ng access sa National Treasury, na nagpapahintulot sa kanya na kumuha ng anumang mga kayamanan o mga halamang gamot na gusto niya. Si Sebastian ay hindi gaanong interesado sa ginto o mga alahas, kaya pumili lamang siya ng ilang nangungunang mga halamang gamot at ilang mga alchemical recipe. Pagkatapos ay pumunta siya sa silid ng alchemy ng palasyo upang pinuhin ang ilang mga table tasks. Ang silid ng alchemy sa palasyo ay may mahusay na kagamitan, ipinagmamalaki hindi lamang ang isang pinakamataas na antas ng artifact na alchemy pot kundi pati na rin ang isang katamtamang laki ng spirit gathering formation, na lubos na nagpahusay sa kahusayan ng pagpipino ng mga tableta. Sa mga recipe na kinuha niya mula sa treasury, 2 ang 3rd grade alchemical recipes, habang ang iba ay 2nd grade. Habang tumaas ang kanyang cultivation level, ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay bumuti din ng malaki. Ang pagdadalisay ng mga gamot sa ikalawang baitang ay hindi nagdulot ng hamon, at matagumpay siyang nakagawa ng mahigit 100 tableta sa isang beses sa mahigit 10 batch. Ang tunay na pagsubok, gayunpaman, ay sa mga tabletang pangatlong grado, sa buong Starfire Empire, mayroon lamang isang 3rd grade alchemist, at iyon ay si Caspian. Mayroon siyang 2 3rd grade na alchemical recipe, isa para sa True Vitality Pill at ang isa para sa Blood Demon Pill. Ang True Vitality Pill ay itinuturing na top tier sa mga 3rd grade na table task,
na idinisenyo upang palakasin ang core ng isang tao at pataasin ang cultivation. Ito ay perpekto para sa mga demigod. Ang Blood Demon Pill, sa kabilang banda, ay isang entry-level na third-grade pill ngunit napakalakas pa rin, na nag-aalok ng makabuluhang panandaliang pagpapalakas sa paglilinang. Gayunpaman, ang Blood Demon Pill ay may malubhang epekto. Sa pinakamainam, maaari nitong maubos ang sigla ng isang tao. At ang pinakamasama, maaari nitong basagin ang mga meridian. Ito ay isang tableta na hindi gagamitin ng sinuman maliban kung talagang kinakailangan. Sa kabila ng kanyang pag-aangkin na isang third-grade alchemist, alam lang ni Caspian kung paano gumawa ng Blood Demon Pill. Ang bawat tableta ay may kakaibang merito, kaya pinili ni Sebastian na pinuhin muna ang Blood Demon Pill, na tila mas madali. Ang mga sangkap para sa Blood Demon Pill ay medyo hindi pangkaraniwan, na binubuo pangunahin ng dugo ng mabangis na mga hayop at iba't ibang makamandag na halamang gamot, bulaklak, at mga insekto. Noong una ay naisip niya na ang pagpino sa isang third-grade na tableta ay magiging isang nakakatakot na gawain, ngunit ito ay naging mas makinis kaysa sa inaasahan. Ito ay maaaring may ugnay sa kanyang espiritual na enerhiya, na isang maayos na timpla ng aktibo at passive na enerhiya, na ginagawa itong partikular na angkop para sa alchemy. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagpatuloy siya sa pagpino sa True Vitality Pill, na, sa kanyang sorpresa, ay matagumpay din sa unang pagtatangka ng walang anumang mahahalagang isyu. Nang makuha ang momentum, nipino niya ang dalawa pang batch ng True Vitality Pill habang kinikilala niya ang halaga at pagiging angkop nito para sa kanyang kasalukuyang mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng mga tabletang ito, ang kanyang antas ng paglilinang ay tiyak na bumuti ng malaki. Pagkatapos umalis sa alchemy chamber, hinanap ni Sebastian si Tiara at binigyan siya ng isang Blood Demon Pill at isang True Vitality Pill. Isinasaalang-alang ang kanilang dalawang maikling pagtatagpo, naramdaman niyang angkop na tulungan siya habang papaalis na siya. Ang Blood Demon Pill ay maaaring magsilbi sa kanya sa mga kritikal na sandali. Habang ang True Vitality Pill, bilang isang third-grade pill, ay masyadong mabisa para sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation na direktang ubusin. Gayunpaman, maaari niyang durugan ito hanggang maging pulbos at uminom ng kaunti sa paglipas ng panahon. Sa kanyang espiritual na konstitusyon at sapat na cultivation resources, posibleng maabot niya ang tugatog ng Divine Grandmaster sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Pagkatapos ay hinanap niya si Leticia at binigyan siya ng isang Blood Demon Pill at isang True Vitality Pill din. Kasunod nito, binisita niya sina Hendrik at Abigail habang nakaramdam pa rin siya ng guilt kay Abigail. Kung hindi dahil sa kanyang mga kinikilos, hindi magdurusa si Abigail sa kamay ng iba. Kabanata 763. Para makabawi sa kanya, binigyan ni Sebastian si Abigail ng second-grade medication at ginamit ang kanyang espiritual na enerhiya para pinuhin ang kanyang katawan. Pagkatapos nito, mabilis na sumulong ang paglilinang ni Abigail. Pagkatapos magpaalam kina Hendrik at Abigail, tumungo siya sa Netherworld Sect. Hanggang dyan ka na lang. Anong kailangan mo? Pagkarating ni Sebastian sa tarangkahan ng bundok, hinarang siya ng isang gatekeeper. Itong dalawang apprentice na nagbabantay sa gate ay hindi pa nakita ni Sebastian noon kaya hindi nila ito nakilala. Nandito ako para makita si MS Gardner, sabi ni Sebastian. Si MS Gardner ay hindi isang tao na pwede mong makita kung kailan mo gusto. Umalis ka na. Naiinip na sabi ng isa sa mga gatekeeper. Kumunat ang noo ni Sebastian. Sa lakas niya ngayon, nakakagulat siya na may nang-ahas pa ring magsalita sa kanya ng ganoon. Ako si Sebastian Wilder. Tumawa ang dalawang gatekeeper sa narinig. Ha? Ang lakas ng loob mo, bata. Kung ikaw si Sebastian Wilder, ako na ang hari ng impyerno. Ito na ang iyong huling babala. Umalis ka na, kung hindi, hindi tayo magiging maayos dito. Umiling si Sebastian, hindi interesadong makipagtalo sa kanilang dalawa, at pasimpleng naglakad. Ikaw ang humihingi nito. Galit na galit ang mga gatekeepers.
Hinugot nila ang kanilang mga espada at sinugod si Sebastian. Tigil. May biglang sumugod mula sa loob ng tarangkahan ng bundok at mahigpit na inutusan ang dalawang bantay pinto. Mr. Legrand, sakto ang dating mo. Nagpupumilit pumasok sa Netherworld sect ang lalaking to, malamig na sabi ng mga gatekeepers. Tumahimik ka. Ang bagong dating ay si Irvin, ang chief elder ng panlabas na sekta. Nang marinig ang mga salita ng mga bantay pinto, namutla ang kanyang mukha sa takot, at agad niyang sinampal ang bawat isa sa kanila. Mr. Legrand, bakit mo kami sinaktan? Mukhang agrabyado ang mga gatekeeper habang hawak nila ang nasusunog nilang pisngi. How dare you be disrespectful to Mr. Wilder? Bulag ka ba? Matigas na saway ni Irvin sa kanila, saka ngumiti ng pilit kay Sebastian. Mr. Wilder, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ka nakilala ng mga lokong ito. Paano mo sila gustong harapin? Nandito ba si MS Gardner? Tanong ni Sebastian, hindi nag-abala sa pag-aalala sa kanyang sarili sa dalawang nobodies. Oo, nandito siya, magalang na sagot ni Irvin. Agad na naglakad papasok si Sebastian. Nakahinga ng maluwag si Irvin at saka bumaling sa dalawang gatekeeper. Tiyak na bulag kayong dalawa para masaktan si Mr. Wilder, gusto niyo na bang mamatay? Ngayong napagtanto nilang hindi ordinaryong tao si Sebastian, nagtanong ang dalawang gatekeepers, Mr. Legrand, bakit mo siya ginagalang? Anak ba siya ng ilang kilalang pamilya? Napangisi si Irvin. Kahit na ang mga anak ng mga kilalang pamilya ay wala sa harap ni Mr. Wilder. Kahit na ang Imperial Chaplain, na kasing lakas niya, ay nahulog sa kamay ni Mr. Wilder. Ano? So, siya talaga si Prince Sebastian. Namutla ang dalawang gatekeeper habang nanginginig ang kanilang mga paa. Dahil nahuli ng buhay ni Sebastian si Caspian, umalangaw ang kanyang pangalan sa buong mundo. Ang mga kwento ng kanyang mga gawa ay sinabi sa lahat ng dako, at siya ay pinarangalan bilang ang pinakamalakas na tao sa Malenia, isang hindi nakoronahan na hari, at higit pa. Binigyan pa siya ni Tiara ng titulong Prince Protector ng Starfire Empire. Ang dalawang gatekeeper ay nakaramdam ng takot na bumalot sa kanila nang mapagtanto nilang sinabihan lang nila si Sebastian na magwala at sinubukan pa siyang salakayin. Sa loob ng Netherworld sect, marami ang nakakilala kay Sebastian. Nang makita siya, mabilis silang yumuko bilang pagbati, at ang ilan ay lumuhad pa dahil sa matinding pagpipitagan. Nagmamadaling lumabas ang mga pinuno ng sekta upang salubungin siya nang marinig ang pagdating ni Sebastian. Mr. Wilder, anong karangalan na nandito ka? Patawarin mo kami sa hindi namin pagtanggap sa iyo ng mas maaga, sabi ni Corbin na puno ng pambabala ang mukha, bagamat masalimuot ang kanyang emosyon. Sa pagninilay-nilay noong 2 buwan pa lang, dumating si Sebastian para sumali sa entrance exam ng kanilang sekta. Sa napakaikling panahon, umakyat siya sa walang kapantay na taas, naging isang pinakamataas na figure na kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Napagtanto ni Corbin na wala na siyang karapatang tumangala sa kanya. Hindi interesado kay Corbin, dumiretso si Sebastian kay Caitlin at sinabing, mag-usap tayo. Tumango si Caitlin, at umalis ang dalawa sa Netherworld sect, nakahanap ng tahimik na lugar sa tabi ng isang maliit na ilog kung saan sila naupo. Aalis na ako. Sasama ka ba sakin? Diretsyong tanong ni Sebastian. Kabanata 764. Saan mo ako balak dalhin? Tanong ni Caitlin. Sa aking tinubo ang bayan. Ngunit sa sandaling umalis tayo, ang pagbabalik ay halos imposible, babala ni Sebastian. Maliban sa Fresia, si Sebastian ay nasangkot sa 4 na babae mula nang dumating sa mundong ito. Ang una ay si Caitlin, ang pangalawa ay si Heather, ang pangatlo ay si Leticia, at ang huli ay si Tiara, na ngayon ay kilala bilang Queen of Twilight Empire. Si Heather, ang malupit na babaeng iyon, ay hindi na binanggit, dahil halos kitilin na niya ang kanyang buhay. Si Leticia at Tiara ay higit na gumagamit sa isa't isa, ngunit iba si Caitlin. Noong una ay naging matalik siya sa kanya upang pagalingin siya ng lason, ngunit hindi niya may kakailan na talagang gusto niya ito,
marahil higit pa rito. Ito ang dahilan kung bakit siya lang ang gusto nitong bawiin sa kanya. Matagal na nanahimik si Caitlyn, pagkatapos ay inilabas ang Seraphic Tear Pendant at ibinalik iyon sa kanya, iyon na ito. Ibinabalik ko na. Hiling ko ang ligtas mong paglalakbay. Ayaw mong sumama sa akin. Tanong ni Sebastian na nakaramdam ng bigat sa kanyang puso. Nandito lahat ng pamilya at kaibigan ko. Kung ikaw yon, aalis ka ba? Kontra ni Caitlyn. Ngayon, si Sebastian naman ang tumahimik. Ang pag-abandona sa kanyang pamilya at mga kaibigan upang manirahan sa ibang mundo ay isang bagay na alam niyang hindi niya magagawa. Kunin mo ito. Binigyan siya ni Sebastian ng Blood Demon Pill at True Vitality Pill, na nagpapaliwanag ng mga epekto at pag-iingat nito. Matagal na tahimik ang dalawa hanggang sa tuluyang tumayo si Caitlyn para umalis. Biglang tumayo si Sebastian at hinayla siya sa isang mahigpit na yakap, idiniin ang labi nito sa labi niya. Hindi napigilan ni Caitlyn. Sa katunayan, sabik siyang tumugon. Sa labas, nagbahagi sila ng isa pang matalik na sandali, muling nag-uugnay ng malalim. Pagkatapos ng kanilang madamdaming pagtatagpo, tahimik na nagbihis si Caitlyn at naglakad palayo. Pinagmasdan ni Sebastian ang kanyang pag-urong na figure, puno ng pag-aatubili ang kanyang mga mata, ngunit iginagalang niya ang kanyang pinili. Habang naghahanda siya para sa kanyang paglalakbay pabalik, may isa pang tao na kailangan niyang pasalamatan ang kanyang ninang. Siya ang kauna-unahang tao sa mundong ito na nagpakita sa kanya ng kabaitan, tinatrato siya na parang sarili niyang anak. Ngayong aalis na siya, gusto niyang makasigurado na inaalagaan siya ng mabuti. Dinala niya si Jenna sa kabisera at binilhan siya ng isang marangyang mansyon, kumuha ng mga katulong at gwardya na magbabantay sa kanya. Nag-iwan din siya ng malaking halaga ng pera at hiniling kay Leticia na alagaan siya. Sa kanyang mga koneksyon, naniniwala siyang walang maglalakas loob na guluhin siya. Matapos gawin ang lahat ng mga kaayusan na ito, naghanda siyang umalis para sa The Abyss. Gayunpaman, laking gulat niya, sa bisperas pa lamang ng kanyang pag-alis, nakatanggap siya ng hindi inaasahang paanyaya. Sa pagbukas nito, nalaman niyang isa pala itong wedding invitation. Papakasalan ni Fresia ang prinsipe ng korona ng Twilight Empire. Bagamat sinabi na sa kanya ni Fresia ang tungkol dito, hindi pa rin siya comfortable nang makitang nakaprint ito. Kung tutuusin, si Fresia pa rin ang kanyang asawa sa pangalan. Siya ay muling nagpakasal bago pa man siya mawala sa larawan. Malinaw na wala siyang pakialam sa kanya. Sa loob ng engranding bulwagan ng palasyo ng Twilight Empire, nakaupo si Haring Odin Connell sa kanyang trono habang napapaligiran ng mga ministro at general. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa prinsipe ng korona, si Oslo Connell, at sinabing, Oslo, ikaw ay walang ingat. Nakarating na si Sebastian sa Demigod Realm, ngunit balak mong pakasalan ang kanyang asawa at pinadalhan pa siya ng imbitasyon. Sinusubukan mo bang patayin ang sarili mo? Pare, huminahon po kayo, sagot ni Oslo. May dahilan ako para gawin to. Talagang pinakasalan ni Fresia si Sebastian, ngunit iyon ay noong nawala ang mga alaala niya. Yung totoo, kinasusuklaman niya siya, kaya hindi iyon counted. Nakikita ng lahat ang kahusayan ni Fresia. Siya ang embodiment ng isang anghel, at siya lang ang karapat-dapat sa akin. Tumugon si Odin, naiintindihan ko ang mga katangian ni Fresia, ngunit siya pa rin ang asawa ni Sebastian. Kung kukunin mo siya sa kanya, hindi niya ito pababayaan. Ngumiti si Oslo at sinabing, Ama, hindi na kailangang mag-alala. Bagamat makapangyarihan ang isang demigod, hindi siya isang Diyos. Nakagawa na ako ne masusing naghahanda. Natatakot lang ako na hindi siya magpakita. Ngunit kung naglakas loob siyang lumapit, sisiguraduhin kong hindi siya aalis ng buhay. Huwag kang masyadong kumpiyansa, babala ni Odin na may malalim na pag-aalala. Ang isang demigod ay hindi madaling harapin. Kahit na ang kaunting pagkakamali ay maaaring humantong sa amin sa isang bangin ng kapahamakan, o mas masahol pa, sirain ang buong Twilight Empire.
Kabanata 765. Gayunpaman, ibinasura ni Oslo ang pag-aalala, at sinabing, Ama, si Sebastian ay isang Easterner, at sinasabing mayroon siyang hindi maliwanag na relasyon kay Tiara. Ilang araw lang ang nakalipas, pinatay niya ang 4 nating general ng digmaan. Kahit hindi natin siya sundan, sa huli ay darating din siya para sa atin. So, bakit hindi tayo maunang umatake? Naisip ito ni Odin at nakahanap ng kaunting kahulugan sa argumento ng kanyang anak. Gayunpaman, dahil sa bigat ng sitwasyon, bumaling siya sa kanyang mga ministro at general, nagtanong, ano sa palagay ninyo? Lumapit ang isa sa mga opisyal at nagsabi, Kamahalan, tama ang prinsipe ng korona. Ang pagpatay ni Sebastian sa 4 nating general ng digmaan ay katumbas ng isang deklarasyon ng digmaan. Hanggat nabubuhay siya, lagi kaming magkatabi. Kung ganoon, bakit hindi muna siya alisin? Eksakto. Kahit na siya ay isang demigod, siya ay isang tao lamang. Ang aming Twilight Empire ay may hindi mabilang na malalakas na mandirigma. Isang sama-samang pagsisikap mula sa amin ang magpapabagsak sa kanya, sabi ng isa pa. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon, ngunit nanatiling nag-aalala si Odin. Tumingin siya kay Oslo at nagtanong, Oslo, sigurado ka bang walang kabuluhan ang planong ito? Ipupusta ko ang buhay ko dito. Kapag pumunta siya, siguradong mamamatay siya, kampanteng sinabi ni Oslo, tuwid ang tindig at puno ng pagmamataas ang kanyang kilos. Noong una, hindi naisip ni Oslo na pabagsakin si Sebastian, dahil sa panganib na makitungo sa isang demigod. Gayunpaman, nang malaman na si Fresia ay asawa ni Sebastian, ang kanyang galit ay walang hangganan. Mula sa unang pagtitig ni Oslo kay Fresia, nabighani na siya sa kagandahan nito, tinitingnan siya bilang isang banal na nilalang, dalisay at marangal. Upang matuklasan na siya ay may kasamang ibang lalaki ay tulad ng paghahanap ng langaw sa kanyang pagkain. Malalim ang pag-aalsa nito sa kanya. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagagalit. Ang nagpatibay sa kanyang desisyon ay nang ipahayag ni Fresia ang kanyang pagnanais na putulin ang pakikipag-ugnayan at umalis kasama si Sebastian. Nagalit ito sa kanya. Hindi niya hahayaang iwan siya ni Fresia, kaya ang tanging pagpipilian niya ay alisin si Sebastian. Pagkatapos bumalik sa Eastern Palace, hinanap ni Oslo si Fresia. Habang papalapit siya sa kanyang silid, nakita niya ang isang kasambahay na may dalang tray ng hindi ginalaw na pagkain. Tumanggi pa bang kumain si Fresia? Tanong ni Oslo. Agad namang lumuhad ang dalaga at sumagot, Your Highness, sinabi ni Ms. Fresia na hanggat hindi niyo siya pinakakawalan, hindi siya kakain. Lahat kayo walang kwenta. Lumabas kayo. Putol ni Oslo, halatang nabalisa, at itinulak ang pinto para makapasok. Nakaupo si Fresia sa kama. Nang makita niya si Oslo, nag-alab ang kanyang mga mata sa galit. Fresia, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo ng ganito? Kahit mataas ang iyong cultivation, hindi kakayanin ng katawan mo ang mahabang panahon na walang pagkain, seryosong sabi ni Oslo. Sinaman siya ng tingin ni Fresia at umirap, ano ang kailangan mo para bitawan mo ako? Umiling si Oslo. Hinding-hindi kita bibitawan. Simula nang una kitang titigan, sumumpa ako na makukuha kita. Kaya, hindi ka makakatakas sakin. Galit na galit si Fresia. Ako ang asawa ni Sebastian. Nakaabot na siya sa demigod realm. Hindi ka ba natatakot na lalapitin kanya? Napangisi si Oslo. Fresia, sa tingin mo ba talaga hindi ko alam? Hindi maganda ang relasyon niyo ni Sebastian. Balak kanyang hiwalayan. Ikaw ang Crown Prince, at isa akong babaeng may asawa. Hindi ako karapat-dapat sa'yo, kaya bakit mo ito pinipilit? Galit na tanong ni Fresia. Pumayag siyang pakasalan si Oslo noon dahil akala niya hindi na siya makakabalik. Isinasaalang-alang na hindi na siya dalisay, naging koro ng prinsesa at sa huli ang reyna ay hindi mukhang masama. Gayunpaman, nang sabihin sa kanya ni Sebastian na may paraan pa upang bumalik, nanabik na ang kanyang puso na bumalik.
Nagpasya siyang kanselahin ang pakikipag-ugnayan at hanapin si Sebastian. Hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang mag-propose na sirain ang engagement, yayain siya ni Oslo para uminom, at pinainom niya siya ng bone-melting powder. Ang lason ay hindi nakamamatay, ngunit ginawa nito ang mga cultivator na walang kapangyarihan, na nag-iwan sa kanya ng ganap na mahina. Dito siya nakakulong noon. Kumunot ang noo ni Oslo at sinabing, ang katotohanan na may nakagalaw na sayo ay hindi maganda para sa akin, pero sa mga mata ko, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae. Kaya naman, determinado akong pakasalan ka. Ako pa rin ang asawa ni Sebastian. Kapag pinakasalan mo ako, siguradong papatayin ka niya, babala ni Fresia. Naglagay ako ng perpektong bitag para sa kanya. Kung maglakas loob siyang lumapit, hinding-hindi siya aalis. Malamig na sabi ni Oslo. Wala kang ideya kung gaano katikot ang isang demigod. Napatay niya ang 4 na general ng digmaan sa isang galaw. Paano mo siya pinaplano? Tanong ni Fresia. Wala ka nang pakialam dun. Napakaganda ng gabing ito, bakit natin sasayangin? Dapat magpahinga tayo ng maaga, sabi ni Oslo sabay abot ng kamay para hawakan ang pisngi niya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hinampas ni Fresia ang kamay niya, matinis ang boses nito sa galit. Isang nakakalokong ngisi si Oslo. Bagamat malapit na tayong ikasal, hindi na ako makapaghintay. Ngayong gabi, kukunin kita.